to prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them, and they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. You feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. You feel some... Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa co-operators. Co-op. Co-op? Nakapila tayo sa car wash. Kasi, bakit tayo nakapila? Kasi magpapa-car wash ka. Oo. Babawasan lang natin ng putik yung sasakyan. Kasi nagtutunaw na guys, yung mga yellow. Kasi nga, ang temperature ngayon ay -2. Positive 1. Positive 1 daw. So, nagtutunaw na yung mga yellow sa kalsada. So, yun nga, nagiging slushy na. And then, nagiging tubig na siya. Kaya, yun, nagkoko siya ng putik sa sasakyan. So, ngayon, nakapila tayo dito sa touchless sa may co-op car wash. Yan, para mabawasan daw ang putik ng car. May pila ng kaunti, oh. Dami nagka-car wash. Hanggang doon sa may sa may dulo. So, ang gas dito guys sa co-op ay 149.9. Nag-aantay pa rin tayo dito sa touchless car wash. Dati manual car wash ka lang, ngayon. Asensado na. Ano asensado? Nakaluwag-luwag lang. Dati guys, dun kami nagka-car wash sa may unahan dito. Wala. Sa kabila. Spiffy. Spiffy yung pangalan. I think na-vlog namin din yun eh. Oh. Manual car wash. Diba? Ngayon, touchless car wash. Dati nun, yung bago lang to si Jeffrey, nagpunta kami dyan eh. Pumasok kami dyan. Hindi ba natin alam yun no? Akala namin, pwede nga magbayad dun sa machine dun. Yung pala, kailangan dito ka papasok. Dyan, sa convenience store. Tapos magbabayad ka. So, nakakahiya. Yun yung mga unang-unang... Nag-car wash, wala lumabas na to. unang experience namin. Siyempre, newcomer story. Syunga-syunga eh. Tanda ko yun eh. Pero sa Regina pa kami nun, guys. Parang nagpunta tayo sa Superstore ba yun? Tapos dumiretso tayo dito. Car wash. Sa co-op doon sa may Regina. Kasi magkalapit yun eh. Touchless din yun. Touchless din. Akala namin pwede ka magbayad dun sa slot machine. Mamaya papakita ko. Kasi may slot machine dun eh sa may unahan bago ka pumasok sa entrance. Yung code yung i-enter mo dun. Oo. Hindi kami nagbabasa. So kailangan nga, papasok ka dito sa convenience store. Magbabayad ka muna. Tapos bibigyan ka rin ng code. Yun yung i-input mo dun sa sa machine. Tapos tsaka ka yun, mag-open na yung Car wash. hindi, yung water ba? May lalabas na water. So, syunga eh. Diba? buti ka wala tayong kasunod eh. Oo, kasi gabi na nun guys. Yun yung natatandaan namin. Yung mga newcomer stories, yan. I'm sure may mga iba din na mga ibang kabayan dyan na
may mga ganun ding experience, kumbaga yung hindi nila alam kung paano gawin, 'di ba? Syempre, dumaan din tayo sa pagiging newcomer, kaya alam din natin yung feeling na ganun. Syunga-syunga sa una tayo, no? Nakakatawa. Kaya pag nakita ko tong touchless car wash na to, lagi ko naaalala yung namin ni Jeffrey. Yung anong tawag doon. Naisip mo, natatawa na ako. Pumunta lang pala doon para tawag doon? Mag-pass through doon sa touchless car wash, pero walang lumabas na tubig. So, ilan tayo? Pang-4. Hindi, pang-5 pa, no? Yan na. Malapit na. Ang haba na naman ng pila sa likod namin, guys. Oh. Aww. Kasi nga naman, hassle-free na. Kasi mag-aano ka lang, the drive-thru, diba? Ayan na, magkikiin na si Jeffrey ng code. Malapit na. Ayan na, nakago na. So, 0600 38 ha? 38. Ano, accepted? Oh, taray, galing na. Galing nga. Hindi na tayo napahiya. Pahiya na naman tayo. Yan talaga. May mga new experiences tayo pag Nadala na eh. bagong salta lang. Nadala na eh. Ayan na. Taas ng pressure eh, no? Hassle-free naman talaga kasi, no? Ayan na. Natapos na kami, guys. Nakakatawa lang yung experience kasi hassle-free talaga siya. Haba na ng pila. Oo nga, pakita ko. Dito yung pila, guys. Grabe, no? Pero may mga part pa din sa kalsada, guys, na talagang parang puro tubig. Kaya mag-highway siya. O, diba? Basa pa yung ibang part. So may napanood kami sa news, guys, about sa Toronto Police, about nga sa issue ng nakawan ng sasakyan doon sa Toronto area kasi mas marami yung percentage ng car theft doon sa Toronto. So, sabi nung isang police doon sa parang interview or something, iwan na lang daw yung key fob doon sa front door.
ng ano nyo, ng bahay nyo para daw maiwasan ang break-ins. Yun ang sabi. So parang nawala yung parang yung prevention ba para maiwasan yung car theft talaga kasi hassle din naman talaga pag nanakawang ka eh. Dito sa area namin guys, hindi naman talamak yung nakawan here. Kumbaga, pag nagustuhan lang no, siguro. Kasi 'di ba yung sa kakilala natin yung truck niya, talagang gustong nakawin, pero thinkan hindi naman natuloy yung nakaw. Nung pagnakaw dun sa ano niya. Kasi guys, high-tech na yung mga dito eh, yung mga thief dito eh, ng car. Lalo pag maganda yung sasakyan mo. Kahit na bumili ka pa nung yung box na nilalagyan ng ng key fob. Para hindi daw Oo, para ma-prevent yung yung pagnakaw dun sa car mo. Pero wala na rin eh, parang useless na rin yun. Kasi talagang meron silang ginagawa eh para manakaw yung sasakyan, no? high-tech. High-tech na talaga sila. So, kumaga parang lang kami dun sa news na yun, naiwan na lang daw yung key fob dun sa front door para maiwasan yung break-in ng bahay. Kasi ang kukunin lang naman talaga nila yung sasakyan mo. Di na nila papasukin yung bahay nyo. Pero yung isa na natatawa ko sa TikTok kasi yung mga content creators doon, ang ginagawa nila, iiwan na yung key fob doon sa may sasakyan nila, lalagyan pa ng lalagyan pa ng snaps. Kung hindi mo talagang imbis na maano ka, di anuhan mo na lang, gawin mo lang comedy na lang. Para pinapanakaw mo na yung sasakyan mo talaga. So yun nga, dito sa area namin hindi talaga siya yung parang lagi-lagi may na. Hindi naman katulad hindi katulad sa Toronto. Dito sa area namin, kumbaga kapag nagustuhan siguro, halimbawa gusto talaga nung magnanakaw yung especially truck talaga, yun, talagang pupuntiryahin. Pag hindi nila nakuha yan, babalikan ka nila, no? Para makuha yung sasakyan. Pero never naman sa ibang yung parang lagi siyang yung nasa news, hindi siya ganun ka dito. Kahit sa wala pa tayong experience sa ganun. Oo. Kasi lagi kami nanonood ng news guys, so wala naman kami nababalitaan about dyan. Yung sa kakilala lang namin yun. Talagang binalikan pa daw para makuha yung yung truck eh. So yun nga, ingat-ingat na lang din. Parang lang ako sa nung police about dun sa Sinabi niya. sinabi niya. Yeah, so last month at a community safety meeting in Etobicoke, Toronto police advised residents there that if they have their key fobs for their vehicles in a Faraday pouch, to leave that at the front door so that if thieves are brazen enough to break in, they can just kind of grab it and go. And I believe we have a clip of that original advice, so let's watch what they had to say. To prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them, and they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. I mean, he's right, but a lot of people are upset saying, what? Like, are you giving up on trying to catch these guys? Like, it's creating quite a furor. Yung advice niya. So parang wala silang parang give up na ang pulis. kasi talagang grabe, no? Give up na sila sa nakawan ng sasakyan, parang ayaw na nila mag-imbestiga. Biro mo sabihin na lang iwan yung susi sa labas ng bahay. Hindi nga para ma-prevent naman yung break-ins. So imbis na i-harm pa yung resident or yung locals, syempre papasukin pa yung baka ibigay na lang yung sasakyan. Ibigay na lang at least hindi ka pa kasi may insurance naman, 'di ba? Kaso nga lang hassle kasi yun, guys. Syempre dahil pang asikasuhin, di ba? Magpapile ka pa ng police report. Tapos, magre-rent ka ng car. Pero normally yung sa insurance kasama na yung renting ng car. Yung isa ba namin napanood sa news, guys, yung sasakyan niya, kasi pangalawang beses na siyang nanakawan sa may tapat ng bahay nila, sa may garage. Tapos nilagyan niya ng AirTag, no? Apple AirTag. Tapos talagang tinitingnan niya kung saan napunta yung sasakyan niya.
Hanggang sa sinabi na nga niya sa pulis na nilagyan niya ng AirTag, tapos sinusubaybayan niya kung nasan ng lupalop yung niya. Sa Toronto rin yun guys siya nakatira eh. Tapos sinabi niya sa Dalawang pulis, beses siya na nakaw. oo, pangalawang beses na niya yun, kaya parang nadala na siya, nilagyan niya ng AirTag. Kasi ang ganda ng car guys eh, ano bang pangalan ng malaking SUV? Yukon yun, GMC Yukon. Tapos sinabi niya sa pulis na nasa trend na nga somewhere in Toronto yung sasakyan niya. Eh hindi naman daw parang sinabi ng pulis hindi na daw nila jurisdiction yun, 'di ba? Nasa port daw, nasa port. Nasa container. Oh, nasa container, na siya. Sa may container van dun sa may train, parang ganun. Hanggang sa yun na nga, sinubaybayan nila, nakapunta na ng Dubai. Dubai ba? Middle East area. Parang doon. Oo. Doon na nakita yun. Doon na pero hindi na na-recover, di ba? Hindi, Na-recover talaga. Grabe talaga, no? Ang pinupuntirya talaga nila yung mga SUV, mga magagandang car. Ganyan. Nabbed from a Toronto driveway, how does a stolen SUV wind up all the way here? This one found in a used car lot on another continent. We're not talking about just, vehicle theft. It's organized crime, well-financed, highest level. How many pictures and documents do you have from this whole thing? Honestly, we have dozens of screenshots. Amazingly, the owner tracked his truck the whole way, compiling images, maps, and evidence, even hiring a private investigator, and not getting much help from police. How surprised have people been when you show them this level of evidence and detail the whole way through? Yeah, they think I'm sort of certifiably crazy, which is fair, but I want my truck back. Last August 7th, a 2022 GMC Yukon XL like this one is parked in the driveway in this East Toronto neighborhood. The owner, Andrew, found the steering wheel bent with that lock still in place, a sign criminals had dropped in trying to steal it once, and they were about to return again. We have dinner, come back out at 9:15, and the truck was gone. What went through your mind? Not again, because that was the second truck that had been stolen from our driveway. You heard right, it's the second truck he's had stolen. We've agreed to conceal Andrew's full name and address. His family fears reprisals for fighting back against organized crime. Luckily, in that Yukon, he had stashed 2 Apple AirTags, or tiny tracking devices. So he watched as it pinged in different locations across the Greater Toronto area and then stopped in a rail yard north of here. Remember seeing that SUV parked in Toronto? Here's Andrew's Yukon in the UAE in a used car lot lined up next to other North American-style GMC and Chevrolet trucks for sale. The picture sent to Andrew by a private investigator he hired. This close-up showing the vehicle identification number as proof that one is his. Naalala ko guys yung major issue dito sa Saskatchewan na nangyari. Talagang maraming nagre-report sa SGI about this. Yung nilalako nila yung parts ng car katulad ng catalytic converter. Yung normally nangyari yan sa Honda SUV, Honda na sedan. Yun yung nabalitaan namin before talaga na talagang dumarami yung nakawa ng catalytic converter. Dito na tayo sa bahay guys. So na-share lang namin sa inyo guys yung major issue nga ngayon yan here in Canada, particularly sa Toronto, yung dumaraming car theft issues. So ingat-ingat na lang tayong lahat guys, especially sa may mga car owners. Talagang insecure natin yung sasakyan natin. It's okay.